Bakit nga ba maalat ang tubig sa dagat? Nandito ang maikling kwento. Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga siyentipiko at kanilang mga paliwanag, may isang malawak at tahimik na dagat na kilala sa lahat ng sulok ng mundo. Ito'y tinatawag na Karagatang Pasipiko, na pinapaligiran ng maraming pulo at lupain. Ang tubig nito noon ay mabuting inumin, malinaw, malamig, at masarap na parang tubig bukal. Ngunit may isang mahiwagang dahilan kung bakit nagbago ang lasa ng tubig sa dagat at naging maalat. Sa isang maliit na nayon malapit sa baybayin ng Karagatang Pasipiko, nanirahan si Alonsina, isang magandang dalagang may pusong puno ng kabaitan. Siya ang kinikilalang tagapag-alaga ng kalikasan, siya ang nag-aalaga ng mga halaman, hayop, at kabundukan. Ngunit may isa pang katangian si Alonsina na hindi alam ng lahat. Siya ay anak ng Diyos ng tubig, na naninirahan sa ilalim ng dagat. Isang araw, habang naglalakad si Alonsina sa baybayin, nakarinig siya ng malakas na sigaw mula sa karagatan. Nang tingnan niya, nakita niyang may isang malaking bangka na nahihirapan labanan ang malakas na alon. Sa loob ng bangka ay may isang grupo ng mga mangingisda na tila wala ng lakas. Nagdesisyon si Alonsina na tulungan sila, kaya't dali-dali siyang lumusong sa tubig at, gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, hinayla niya ang bangka papunta sa baybayin. Nang makarating ang mga mangingisda sa lupa, napansin ni Alonsina na may kaunting pagkabalisa sa kanilang mga mukha. Tinanong niya sila kung ano ang problema, at sinabi ng pinuno ng mga mangingisda na sila ay walang makuhang isda sa kanilang huling 3 buwan ng pangingisda. Hindi na kami kayang magbigay ng pagkain sa aming mga pamilya, aniya. Nakiramdam ng awa si Alonsina, dahil sa kanyang kabaitan, ipinangako niya na gagawin niya ang lahat para tulungan ang mga mangingisda. Kinabukasan, bumaba siya sa ilalim ng dagat upang humingi ng tulong sa kanyang ama, ang Diyos ng tubig. Anak ko, gusto kong tumulong sa iyo, sabi ng kanyang ama. Ngunit may isang bagay na dapat mong malaman, ang karagatan ay hindi lamang sagana sa yaman, kundi ito rin ay may sariling kaluluwa. Kapag kinuha mo ang sobra-sobra, sisirain ang balanse ng kalikasan. Nag-isip si Alonsina ng isang paraan upang matulungan ang mga mangingisda nang hindi nasasaktan ang kalikasan. Humingi siya ng payo sa kanyang ama, at sa huli ay binigyan siya ng solusyon, ang pagbibigay ng isang espesyal na uri ng asin na maaaring idagdag sa tubig upang maging maalat ito. Sa pamamagitan ng maalat na tubig, mas madali ang pagdami ng mga isda, at mas maraming kabuhayan ang maaaring matustusan. Gayunpaman, ipinagpatuloy ng Diyos ng tubig ang babala. Ang maalat na tubig ay simbolo ng limitasyon. Kapag ang mga tao ay umabuso sa biyaya ng kalikasan, ang tubig mismo ang magiging patunay ng kanilang kasalanan. Sumunod si Alonsina sa payo ng kanyang ama. Inilagay niya ang espesyal na asin sa dagat, at sa loob ng ilang araw, naging maalat ang tubig ng Karagatang Pasipiko. Nang marinig ng mga mangingisda ang tungkol sa pagbabago, nagbalik sila sa dagat at nagulat, maraming isda ang nadiskubre nila. At muli silang nagkaroon ng sapat na supply ng pagkain. Subalit, sa paglipas ng panahon, unti-unti namang nalimutan ng mga tao ang kwento ni Alonsina at ang babala ng Diyos ng tubig. Nagsimula silang umabuso sa yaman ng karagatan, sinira nila ang mga coral reef, hinuli ang lahat ng isda nang walang pakundangan, at pinabayaan ang basura na dumami sa tubig. Nang makita ng Diyos ng tubig ang kanilang gawa, nagalit siya. Dahil sa inyong kasakiman, ang tubig mismo ang magiging patunay ng inyong kasalanan. Sabay sa kanyang sinabi, lalo pang nagdagdag ng asin sa dagat. Mula noon, ang tubig ng dagat ay naging maalat na maalat, bilang paalala sa lahat na ang kalikasan ay dapat igalang at alagaan. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga matatanda na ang maalat na lasa ng dagat ay hindi lamang likha ng kalikasan,
kundi isang alaala ng kwentong ito. Ito ay paalala sa atin na huwag abusuhin ang mga biyayang ibinibigay ng kalikasan, sapagkat kapag nasira na ang balanse nito, tayo rin ang maaapektuhan. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.